yun ay mag-abogado na magpaliwanag yung batas mismo. Sa atin, yung kaya lang nating unawain bilang mga hindi abogado. So sa madaling salita, Sara Balabagan at sa mga hindi po nakakakilala kay Sara Balabagan, lahat po yan na nabuhay ng mga 1990s. Kilala po lahat yan. Isa po sa pinakasikat na OFW yan si Sara Balabagan. Mas sikat pa po yan kay kaya anong pangalan nun? Kita nyo nga, yung si Veloso. At mas sikat pa po yan kaya, kasi sikat po yan ni Flor Contemplacion. May pelikula rin ba to si Sara Balabagan? O yan po, isa pong OFW yan. Tapos papaliwanag natin, punong-puno po pala talaga, no? Talagang maganda rin po yung nakita natin na yung akala ng ICC, pati po ICC ay nakakantsawan po dahil dito sa ginawa nila, nakatraidoran dito sa ating mahal na Pangulong Duterte, no? Kawawa po si Pangulong Duterte, talagang pinagkaisahan. Marami, yung isa palang extradition treaty, US pa po yan, ha? US pa po. Yun po, talagang lugin-lugi po si Pangulong Duterte dito sa panyanyari na to. Hindi po talaga ito, hindi po normal ang ginawa nila kay Tatay Digong. Ito po, breaking news. The Timor-Leste Court of Appeal has rejected the Philippines' request to extradite former lawmaker Arnie Tevez, a reversal after 2 rulings in favor of the country's petition. The Department of Justice says. Ito po si Arnold Tevez, meron na po siyang, kung hindi ako nagkakamali, warrant of arrest at meron na pong red notice yung ICC. Wala po palang red notice yung ICC, no? Yung lahat na po ng pinangangatwiran nila, tsaka yung mga, eto pala magkapatid na Remulla, pwedeng maging pabago-bago. Arnold po Tevez, yan. Yan po. Ano ba nasabi ko? Nagalo-halo na kasi tumitingin ako eh. Ito po si mga Remulla pala, no? Kakaiba pala tong pamilya na to. Pwedeng yung sinabi nila nung mga nakaraan, pwede na nilang, hindi po dinideny. Pwede na nilang, pwede pala nilang magbago-bago ng kanilang pag-iisip. Anong klaseng leader yan? Karamihan po sa mga Pilipino as leaders, may palabra de honor. Pero eto po, very willing na sabihin, no, na sila po ay pwedeng magbago ang kanilang isip. Okay, mamaya po isa-isayin natin yan, pero unahin na po natin to si Arnold M. Clavio. Sa mga hindi pa po nakakaalam, wala pong ideya kung sino si Sara Balabagan. Si Sara Balabagan po ay yung minor de edad na OFW na minolestya ng kanyang amo. At dahil dyan, pinagtanggol niya yung kanyang sarili. So napalaya po sa pamamagitan ng blood money. No, medyo sensitive po, hindi natin mababanggit. Punan nyo na po, no? Kung hindi ako nagkakamali, napaslang niya, no? Napaslang niya yung kanyang amo na nang molestya sa kanya. At ito po ay napalaya, napabalik sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga blood money. Talagang talagang sikat na sikat yan kasi minor pa siya at that time. Ngayon, yung pagiging minor niya, syempre, GMA 7, inassign po si Arnold Clavio na may asawa na at that time. No? Ito po lahat ayon sa kwento ni Sara Balabagan. Hindi po natin alam to eh.
Nalaman lang natin dahil kay Sara Balabagan. Nagkwento po siya nung siya ay born again na. No? Sa madaling salita, kailan lang po yan? Kailan ko lang po, kaya galit na galit ako, kailan lang eh. Kailan lang po nagkwento to? Siguro mga wala pang 4 years o 3 years, ganun. Basta nung nanunungkulan na si Tatay Digong, tsaka lang nagkwento to si Sara Balabagan. So sa madaling salita, inassign si Arnold Clavio para umasiste, pangalagaan itong si Sara Balabagan na sa kasawiang palad ay nagka-interest itong si Clavio at nagkaroon po sila ng anak. Ayan. Born out of, siyempre may asawa si Clavio. Okay, yan po ha. Hindi na po, kinakalamayan ko na po ang loob ko. Baka manggigil na naman ako eh. Ngayon, eto po si Clavio, mahilig pong magmagaling. Dito po, marami pong posto si Arnold Clavio. Sabi ko nga sa inyo, halos araw-araw eh. Yung paninira nito sa Duterte. Halos araw-araw. Katulad po nito, dito po nag-react si Sara Balabagan. Sabi ni Arnold Clavio, para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdarasal ninyo? Di ba? Hindi niya po kasi ma-deny. Dati kasi binabanatan nila, nilalanga, wala naman nagrarally. Ngayon, sangkatutak na po at iba't ibang parte ng mundo ang nagrarally. Ganito na po ang kwento niyan. Para saan ang prayer rally kung hindi naman naniniwala sa Diyos ang pinagdarasal ninyo? So, tungkol po to kay Tatay Digong. Si Tatay Digong lang naman yung piniprayer rally natin eh. Kaya galit na galit ako rito kasi masyado ka nagpapakabanal. Hindi namin nakakalimutan yung ginawa mo sa at that time ay minor de edad na Sara Balabagan. Alam niyo po ba, yung isa pang kwento dyan, sa anak, doon ako talaga nang gigil eh. Kung ayaw mong pangatawanan yung ina, dahil hindi mo naman pwedeng pangatawanan at may asawa ka, yung anak mo na lang sana, di ba? Alam mo sabi ng anak, yung gagraduate, nakiusap siya kay Sara Balabagan, sa nanay niya, na wag na muna umatin dahil pakiramdam ng anak, kaya hindi umatin si Arnold Clavio. Dahil kay Sara Balabagan. Doon nagiba ang aking dibdib. Grabe. Doon talaga nagiba na yung dibdib ko. Kasi anak na yung pinag-uusapan eh. Hindi dumalo si Sara Balabagan para itong si Arnold Clavio dumalo. Para wala bang iskandalo, di ba? Hindi naman kilala na anak yan ni Sara Balabagan. Ayun, sa kasawiang palad ni anino mo. Tapos kung makapagsalita ka tungkol sa... Okay. Ngayon, hindi na nakatiis siguro si Sara Balabagan. Sinagot niya si Flavio. Ito po ang sabi ni Clavio, ay ni Sara Balabagan. Arnold, wag mong maliitin ang power of unity. Unity prayers. The prayer of the righteous man is powerful and effective. James 5:16. Ako mismo ay bunga ng unity prayer ng mga Filipino. Correct po, pinagdasal po namin yan. Pero pinagsamantalahan mo lang at inuto. Lapit mo ulo mo rito. Tusukin. Masyado ba maliit? Tusukin natin ito para lumaki ka. Arnold Flavio. Ayan, pahiya ka ngayon. Huwag mong maliitin yung power of prayer naming mga Duterte. Dahil ikaw ay isang manyak. Itawa na lang natin kaysa ma-high blood tayo yan. Spiritual leader yan? Anak ng pupa. Anong klaseng spiritual leader yan? Okay. Punta na po tayo. Katatapos lang po, no? Marami pong mga lumabas doon sa hearing na unusual, di ba? Maraming unusual na kaganapan doon na hindi dapat pala talaga ginagawa, no? Kaya takanta ka po eh.
Pero kung akala ng ICC, yung pagkakadakip niya kay Tatay Digong ay naibangon na nila, lalo raw po naging lalo lang daw po naging ayon po sa isang Hindustan press, lalo daw po naging paper tiger, no? Naging paper tiger itong si yung ICC dahil hindi naman daw niya kaya talaga yung US, yung mga superpowers, wala naman talaga siyang power. Huwag niyong ipagmalaki. Hinahanap ko lang yung pangalan, natatandaan ko yung sinabi niya, kaya lang nawala yung pangalan. Huwag mong ipagmalaki, ICC, na kayo ay nadakip ninyo si Pangulong Duterte dahil halos ibinigay sa inyo, no? Hindi nyo nadakip si Duterte sa paraan ng batas dahil paper tiger lang kayo eh. Ibinigay sa inyo yan dahil sa away sa politika sa Pilipinas. Mas nakakahiya po yun. Wala naman kayo nagagawa tungkol dun sa mga tunay na problema ng bansa, ng international community. Ang kaya nyo lang, yung mga ganyan, no? Kaya nasa inyo ngayon dahil sinorender sa inyo eh. Okay, alam po ninyo, ito po, sa mga rules, no? Maski po sa rules natin. Pero tignan po natin, ito muna yung mga observation ko, no? Yung mahirap po kasing intindihin din kanina habang naka-live. Boss Bads, ang dami ng impormasyon, no? Ang dami na masyadong impormasyon. Ipaliwanag mo na lang sa amin yan mamaya. Alam nyo, hindi po ako abogado, pero maganda na rin na hindi ako abogado kasi nauunawaan ko yung point of view ng pangkaraniwang tao. Sa madaling salita, sa madaling salita, bilang hindi abogado, mali ang ginawa nila lahat kay Duterte. Bakit? Iyan ang tanong. Kasi, una, sa mga pronouncement nila, pabago-bago, no? Hindi nila kinikilala yung ICC dati. Ngayon, dahil hindi nila pwedeng katwiranan yung kinakatwiran ni Castro, ni Claire Castro, kasi magmumukha silang mga banban, no? Hindi po pwedeng ang hawak pala nila ay ICC, warrant of arrest, tapos pagpipilitan nila na nakipagtulungan lang sila, hindi sa ICC, kundi sa kaya hilong-hilo sila eh. Nakikita po ninyo yung mga paliwanag nila, pero ang mga tao pala, pag ang mga tao nagpapaliwanag out of yung nakagawian na nila na pwedeng bago-baguhin ng statement, wala na sa kanila eh. Hindi katulad natin na once nagbitaw ka ng statement, once na nagbitaw ka ng yung salita, ino-honor mo yan. Una, ang sinasabi ni Remulla, si Remulla na kuya, ang sinasabi niya, pwedeng magbago yung mga pananaw. Pwedeng, kaya yun yung pinagpipilitan, yung mga nasabi nung araw, ay pwedeng baguhin. Sino po nagsabi nun? Kayong mga Remulla lang yung nagsabi. Ang mga tunay na leader, yung sinabi mo noon, pangangatawanan mo yan hanggang sa, dahil yan pong mga palabra de honor sa mga totoong leader, importante po yan. Kung ikaw, okay lang sa'yo na ipatanggap parang pinatatanggap ni Remulla na kung noon, yan ang mga nasabi ko, pwede naman magbago ng pananaw. Aba, hindi po. At dinadamay niya pa si BBM. Kaya si Claire Castro, mahirapan lalong magpaliwanag nito eh, di ba? Paano niyo ipapaliwanag na hindi tayo nakikipagtulungan at the same time sa ICC, at the same time kinikilala natin yung ICC? Ano pa napatunayan natin? Wala pa po lang red note mula po sa Interpol. Ang sinasabi po kasing red note ba? Pakisigura, red notice. Ang sinasabi po kasi na red notice, no? Lahat po ng mga miyembro ng Interpol, ikaw po ay tatalima
bilang miyembro ka ng Interpol. Ang meron po, diffusion pa lang. So sa madaling salita, hindi pa po siya red notice. O ngayon, tinetechnical nila. Parang ganun na rin naman, hindi po. Sinasabi ni Amy Marcos, magkaiba yung diffusion sa red notice. Yung red notice, kung makikipagtulungan tayo, ang basis natin yung red notice. Ibig sabihin, pag diffusion pa lang po, hindi pa po alam yan ng higher ups ng mga Interpol. Kasi i-verify pa nila. Ibig sabihin, pag diffusion pa lang, pag-uusapan pa nila sa taas bago mag-red notice. So, ang tanging basis po, kaya dinakip si Tatay Digong, warrant of arrest ng ICC. Yung warrant of arrest naman ng ICC, sinasabi natin na hindi natin kinikilala. Kaya nga pabalik-balik, paulit-ulit si Pangulong Marcos na kaya natin sinusunod dahil sa Interpol. Paano mong susundin nyo sa Interpol? Nasa early stage pa lang pala, diffusion pa lang. Huwag nyo na pong intindihin, no? Huwag nyo na pong intindihin kung ano po yung diffusion. Ipaubaya na natin yan sa mga abogado. Ang ibig sabihin, kung diffusion pa lang po yan, hindi pa yan napagpapasyahan, bago ka mag-red notice, pagpapasyahan na ng mga boss ng Interpol, nakarapat dapat na yan, kumpirmado, nagawa na nila ng action. Ibig sabihin, nasa initial stage pa lang sila para maging red notice. At nagbigay ng mga halimbawa. May red notice, no? May red notice na tayong halimbawa, yung kay Tebes, Arnulfo Tebes, dating congressman. May warrant of arrest, nakarating na, dahil nagtatago, nakarating na sa Interpol, nag-red notice na. Okay. Wala pa pong ganun. Naintindihan ninyo? Kaya po, kahit na anong research nyo sa Interpol, wala pa. So ngayon, kinakailangan mo magbago ng statement. Ang pagbabago ng statement ngayon ni Remulla ay yung international humanitarian law na sumusunod daw tayo. Basically, ang sinasabi ni Remulla, kahit sinasabi ng paulit-ulit ni Marcos na walang jurisdiction ng ICC, pero ang ICC naman daw ay nakapaloob doon sa international humanitarian law o kung ano man yung international na yun. Kaya basically, kinikilala din dapat natin yun. O, meron pang mga bagong pauso si Remulla na yung hindi naman kasi Pilipinas yung nasasakdal. Kaya okay lang na makipagtulungan tayo sa, basically ang sinasabi niya, okay lang na sumunod tayo sa ICC. Hindi niya na pwedeng itanggi. Wala siyang basis para ikatwiran yung Interpol. Dahil Interpol mismo nagtataka. Yung leadership mismo ng Interpol nagtataka. Napakabilis umaksyon ng Pilipinas. Samantalang hindi pa red notice. Sila nga hindi pa nila nakokonfirma. Sila nga hindi pa nila napagpapasyahan. Mismong yung ginagawa niyong batayan, wala pang pagpapasya kung ito ba ay i-red notice natin. Wala. As in wala. Ngayon, palusot na lang po lahat yan. Okay. So ano po ang talaga? Meron pang imbitado international law expert na totoong mga nagtuturo ng... Teka muna. Naiwan ko yata yung aking pinaiinit na ulam. Okay. Balik tayo. Yung mga 'di ba? Ang ganda ng mga paliwanag niya. Lahat po, pati si Miriam hiniram na, binuhay na mag-uli ni yung mga ideya ni Miriam Defensor Santiago. Ang nawala po doon sa pagkaka-aresto kay Tatay Digong, kaya sinasabi nila ng mga kamag-anak, lalo na ni Vice President na nakidnap si Tatay Digong, walang due process. Meaning lang po. Meaning lang po.
ng due process. Ang tanging due process na hinahanap nating wala ay yung magpapasya in the end local court. Local court. Kahit si Miriam Defensor Santiago na matagal nang nakahimlay pero hindi mapabulaanan yung sinasabi, kinakailangan dumaan pa rin sa local court na surrender nila sa ICC. Ano pa po yung mga natuklasan natin? Ang natuklasan ko pa po, extradition para mo ma-surrender yung isang mamamayang Pilipino sa pamamagitan lang ng extradition at saka kusang mag-surrender. Or siya ay tatakas. Hindi siya nationality ng Pilipinas, kaya pwede mo na siyang isurrender kagad. Kasi hindi naman siya nationality. Nahuli ng immigration, halimbawa, pwede mo na siyang ibalik agad. Kunwari, Taiwanese, pwede mo na siya ibalik agad sa Taiwan. Okay. Hindi, yung mga ano muna, isa-isahin po natin. Isa pa, halimbawa yun. So, extradition. Ano po yung extradition? Hihilingin nyo sa korte. So, hihiling yung ICC o kung sino man sa korte natin. Katulad po ng ginagawa kay Tebes. Ngayon po, kapapasok lang. Just in. Tinanggihan na po yung kaninang hinahalimbawa si Tebes na may red notice. Dinaan po sa extradition, tinanggihan po ng Timor-Leste na isurrender sa atin si Arnulfo Tebes. Imagine, Timor-Leste, maliit na bansa lang po yan. No? Bagong tayong bansa, konti pa lang po yung bansa na kumikilala sa Timor-Leste. Pero meron na silang kapanyarihan, meron na silang yung proud sila sa sarili nila na batas nila masusunod. Tao natin si Tebes, kinukuha natin. Pilipino si Tebes, pero hindi sila pumayag. Wala tayong magagawa. Okay. Nasaan po yun? May extradition na po ba nagaganap? Dumaan na po ba sa korte natin? Sinurrender, yung korte po ba natin, nagpasya na pwede nang ibigay yan sa ICC? Wala po. Surrender. Yung pangalawa po, surrender. Yun lang po applicable. So, walang extradition na naganap. Ang tanong, meron ba surrender na naganap? Ang linaw po eh. Yung hilahan, yung takutan, yung sinabi ni Tatay Digong na magkakamata, patayin nyo na lang ako. At marami pa pong nangyari ron, hindi po kusang sumuko si Tatay Digong. Napilitan na po siya para matigil na lang yung gulo. Iba po yung kusang sumuko, yung sumurrender ka. Ngayon kung wala po surrender, dapat po yan dumaan sa local court. Anong local court po ang pinagdaanan? Ngayon, nalantad na po si Torre. Doon po. Sumusunod ba? Yan na ba yung nagbigay lang siya ng oras? Meron pong binigay na halimbawa. Natatandaan ko yung kaso na yan eh. Si Jimenez po, may kaso po siya sa US. Parang ano yan, si Jimenez, US citizen. Pero Filipino origin. Di ko alam kung dual citizen siya. Alam nyo kung ano sabi? Pinipilit ni Torre na kinakailangan nilang isakay sa eroplano si Tatay Digong. Sino nag-utos sa kanya? Dahil meron siyang ICC na warrant of arrest. Immaterial po yun. Presidente na nga nagsabi na hindi natin kinikilala eh. Ngayon, ano pa yung basis ni Pangulong Marcos? O baka pinaiikot lang nila si Pangulong Marcos eh. Di ba? May basis yung Interpol. Yung Interpol nga mismo, nagtataka sila eh. Bakit daw ang bilis eh?
Ang bilis. Kaya po ito si Tatay Digong, gagamitin talaga to ng ICC para yung kanilang international na kalagayan ay 'di ba? O ngayon, balikan natin ano pa? Yung sinasabi ni Lacson na tolerance, hindi po tolerance 'yun. Dapat 'yun lahat na request ng mga abogado susundin nila. Wala naman pong immediately na kinakailangan eh. Wala naman po sa order eh na immediately kinakailangan dalhin sa ICC. Yun po ang di nila sinunod. Dapat doon, kay Torre para lusot siya, dapat sa korte niya dinala. Okay, at yung paiba-iba nilang mga sagot, si Boying, ang daming beses na pag nakakalusot na siya, iba na sagot. Pati pala kapatid. Ito po, sabi po to nung March 13, ang sabi nito ni Remulla. It was a group effort. Secretary Chodoro was there. Secretary Anyo was there too. The President and I. Ako ang natitira. Last man standing doon sa Malacanang. Hindi, no? Talagang Kasi Secretary Teodoro was working on his office in Camp Aguinaldo. Secretary Anyo, of course, his specialty is intelligence, so he was gathering all the information in this location. Ako nasa Malacanang. Ngayon po, ano sinabi na John Vic? I state it very clear that there was no mastermind, there was no planning. Hindi ako nagplano. We were all talking about a rumor that it is all. That is all. Alam nyo po, chismis lang daw. Natatawa nga ako ng una eh. Ito kasi mga bandang una to eh. Chismis lang pala. Kaya naghanda ng 7,000 policeman. Naghanda po sila. Chismis lang pala. No? Tapos wala na ngayong no? Sino yung nagpahuli kay Duterte? Wala na ngayon. Sabi ko nga, saan daw nila nakuha yung chismis? Kay Duterte din daw nila nakuha yung chismis sa Hong Kong. Si Duterte pa nagchismis na mahuhuli siya. Pagkatapos-tapos nga nito, wala nang umaamin eh. Pagka nagkataon, ang mangyayari niya, si Duterte na ang nagpahuli sa sarili. Yun ang gusto nilang palabasin ngayon, na sumuko si Duterte. Para maging legal po yan, isa lang po yung kasi chismis ni Duterte. Sabi ko, ang patawa ko, baka mangyari niyan mamaya sa kapakikinig natin, tinutukan natin, di ba? Baka habang tayo nakikinig, masabi na nila na si Duterte nagpahuli sa sarili niya. Ayun na nga nangyari. Pinalalabas na nila na sumurrender si Tatay Digong. Kasi surrender lang po ang legal na basehan para madala si Tatay Digong sa ICC. Surrender lang. Hindi po. Meron bang sumurrender na humihirit ka pa hanggang huli? Okay. Ngayon, wala na nagplano. Samantalang pinagmamalaki niya yung plano nila. Di ba? Pinagmamalaki yan ni tapos yung mga yung mga hilahan pa. Kasi pinagbigyan na raw sila. Alam nyo, sa issue ng pagbibigay, naiinip sila, gusto nila oras lang yung pagbibigay. Sa korte po, yung due process po, taon. Taon po. Halimbawa, yun nga sinasabi natin, si Jimenez. Extradition pa yun, umabot po ng taon. Para maibigay mo pag sa korteng usapan, taon ang ibibigay mo. Bakit ka mainip sa oras? Torre, naiinip sila dahil umaandar na raw yung eroplano. Hindi po yan, taon po. Yun nga lumalabas, si Duterte na ang pinalalabas sila nagpahuli sa sarili niya. Taon po ang tatakbuhin para maisuko natin, masabi ng batas natin. Sa dalawang pangyayari, kay Tebes hanggang ngayon di natin nakukuha dahil tumanggi yung East Timor o Timor-Leste. Ngayon po, yung nababanggit doon palagi na manyak si Arnold Cla. Hindi. Ibang usapin ba? Yung si Jimenez po,
na nagbigay ng mas malaking campaign contribution kaysa sa allowed. Bago po napahuli yun. 1 taon muna. 1 taon. Yung binigay, Tore. 1 taon ang binigay, hindi oras. Hindi na inip. Yung nanghihingi kay